Magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala po. At sa mga nag-review po ng aking mga vlog, meron lang po akong reaction po tungkol doon sa ipinapakalat nilang fake news kung saan ibinadawit nila yung iglesia po sa pagkabaril doon sa yung nanguusig sa amin na mamahala po noon. Panay ang paninira nila sa iglesia ngayon. Napanood ko kasi yung video ni Munting Kalaman, kay kapatid na Munting Kalaman. Nasaktan ako kasi hindi naman ganun ang gawain ng iglesia. Ang iglesia kasi tumutulong, inuusig, pero hindi gumaganti. Bali ang ginagawa lang ng iglesia yung mga nanguhusig sa iglesia. Ang ginagawa ng iglesia pinapanalangin na lang sa Diyos na sana maliwanagan yung kanilang mga isip. Kawaan sila ng Diyos na tawagin sila sa loob ng iglesia. Ako kasi bago ako na-convert sa iglesia, dati mula elementary hanggang high school, manguhusig ako sa mga kaklase kong iglesia. Kung ano-ano na lang yung sinasabi ko sa kanila. Pero nung nakarating na ako dito sa Cebu, inusig ko pa rin yung kasama ko sa trabaho sa SM. Inusig ko siya. Nakukulitan kasi ako panay yaya sa akin sa mga gawain, pamamahayag. Ako naman saradong Katoliko ako noon. Nagagalit ako kasi parang pinipilit nila ako, pero sa totoo pala yun, pagmamalasakit pala yun ng kapatid sa akin, na maunawaan ko sana yung mga aral na tunay na aral na talaga. Nung naawa ang Diyos sa akin at nagsuri ako, nalaman ko kano yung totoo, na ang ating Panginoong Jesucristo pala hindi pala Diyos kaya pala panay ang usig ko sa noon, kasi po hindi kasi sila niniwala na si Kristo Diyos, samantalang nakasulat pala talaga sa Biblia si Kristo pala ay tao. Kaya pala siya pinadala dito sa sanlibutan ng ating Panginoong Diyos para maipakilala niya sa mga tao kung sino talaga ang tunay na nag-iisang tunay na Diyos. Yun ang pinakalayunin pala, plano ng ating Panginoong Diyos para sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ako, bali 22 years na ako sa iglesia. Yung mga paninira nila sa iglesia, parang wala lang yan sa amin, ng mga totoong panig sa iglesia ni Cristo, na alam na namin ganyan talaga ang mangyayari pag iglesia ka. Hindi mo maiwasan yung pangusig, yung mga pagsubok, kahirapan. Hindi talaga maiwasan ng tunay na iglesia, bilang pagsubok na rin yun sa iglesia kung tunay ba talaga o hindi. Pag hindi ka tunay kasi hindi ka mananatili, matatalikod ka talaga. Kaya kami mga iglesia ni Cristo, bagamat nasasaktan kami sa mga ganong sinasabi, mga pangusig sa amin, pero ipinagpasa Diyos na lang namin, pinapanalangin na lang namin na sana kawan din sila ng Diyos, na maliwanagan sila sa mga aral na tunay na aral ng ating Panginoong Diyos. Tayo naman mga kapatid, sana magtumibay tayo. Huwag tayo padadala sa mga agos ng sanlibutan ito. Kung ano man yung mga pangusig, pagpasa Diyos na lang natin mga kapatid. Huwag tayong maghihiganti. Turo sa atin ang ating namamahala yan, aral ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong gumanti. Kung ano man yung sinasabi sa atin,
Wala lang. Kung turo kasi sa Biblia, pag iba na talaga yung pag-uugali ng isang tao na nakasalamuha mo. Ang turo ng Biblia, umiwas ka eh. Umiwas. Kaya yun ang ginagawa natin mga kapatid. Huwag nating papatulan yung mga ganun. Mahalin natin ang ating pagka-iglesia. Isang pagkakamali lang, mawawala tayo sa iglesia, mahirapan na tayo makabalik. Nalalapit na talaga yung araw ng paghuhukom eh. Kaya tayo mga kapatid, magtumibay tayo. Kung hikayatin tayo na tumanggap ng tungkulin, mga kapatid, tumanggap tayo ng tungkulin bilang karagdagang kasiglahan yun. Tibay ng ating pananampalataya bilang Iglesia ni Cristo. Kaya po mga kapatid, huwag tayong padadala sa takbo ng sanlibutan ito. Ang ating paniwalaan, kung anong tinuturo ng ating namamahala sa Iglesia, yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maraming nanguusig sa atin doon sa nangyaring rally, pero kalooban ng Diyos yun. Kung nakilig lang sana sila, hindi sana magkakaganito yung bansa natin. Kaya huwag tayong bibiti mga kapatid. Dapat proud tayo sa ating pagka-iglesia ni Cristo. Support na lang po yung channel ko at paki-share na lang po yung video para sa mga kakilala ninyo, kapatid o hindi kapatid. At mag-comment po kayo kung ano pa yung na-share natin sa iba na hindi pa natin kapananampalataya. Magandang gabi po.